Okay, bali ang gagawin natin ngayon is on how to create a new job, and then pag-create ng correction, and how to start to do the survey, like point survey and stakeout. Okay, so first, click F1 and the controller keyboard. Okay, and then click EG Start and wait for the program to load. So before we start the survey, dapat meron na tayong naka-ready na control point or starting point. Kung wala naman, we can just assume a coordinate, say 20,000, 20,000. Or kung meron na tayong, kung mag-i-stake out tayo, meron tayong identified na mga corners o mga PS. Normally, mayroong equivalent na coordinates yan. Kung pwedeng tayuan ng rover yung mga PS, pwede natin gamitin yan as calibration or tie point. Okay, so before we can do that, create tayo ng new job. So, in the job, assuming na connected na tayo sa ating rover, no? So, in this example, naka-connect na tayo directly on our rover. So, initially, meron na tayong fixed solution. So, ready for measurement na ito. Pero before tayo mag-measure, create tayo ng bagong job. So, click job. Okay. New job. Then, type the project name. Say, Manzano. Okay. Manzano. And then, copy mode. And then, select copy job. Okay, ang purpose itong select copy job is to copy the basic settings no existing na file nimo. So, in this example, meron na tayong or may ginawa na akong template na folder. So, basically nandito yung mga default na settings sa loob ng existing kong project name, which is yung A template. So, ang gagawin lang natin, i-select lang natin yung A template EG. Kung sakaling hindi mo makita, i-click mo lang yung plus sign para lumabas yung template EG. EG file, ito yung saving file ng ating software, which is yung EG Star or yung field application software natin, no? So, just click OK. So, as you can see, dito sa ilalim, lahat daw ng basic settings ni A template, ika-copy niya sa bagong project name natin na Manzano. Okay? Then, press natin yung OK. Okay, automatic, i-read nung ating controller yung ating GPS. Okay, so, initially, automatic connected siya, basta naka-power on na yung ating rover. So, may lalabas dito na wrong meridian. Okay? So, click mo lang yung OK dyan sa wrong meridian. Okay? And then, may lalabas din dyan na base ID has been changed. So, ibig sabihin, hindi pa tayo nakakapag-create ng correction o hindi pa natin na-fix yung ating GPS. Wala pa tayong tie point, kumbaga. So, kung lumabas yung message na yun, i-click lang natin yung OK. And then, proceed tayo sa config. Okay? Punta tayo sa coordinate system. Okay? And then, i-select natin kung anong zone. Okay? So, for example, in this case, nandito tayo sa Mindanao area, which is using PTM Zone 5. So, select lang natin yung PTM Zone 5. And then, pwede nating i-check kung tama ba yung mga settings niya sa loob. So, we can just hit Edit. Okay? So, kita natin, no? PDM Zone 5, ellipsoid name is Clark66, method is transverse Mercator, central meridian is 125, false easting is 500,000, and then the scale factor is 0.99995. So, tama siya, no? Check natin yung ibang tab. So, dapat, lahat ng tab na to, walang ibang nakacheck. Maliban dito sa projection. Okay? Check natin yung sa level. Okay? So, makikita natin, blanco siya, no? And then the altitude. So, walang mga naka-check. So, para
laging consistent yung ating reading, dapat walang mga naka-check na box dito. Otherwise, magkakaroon ng discrepancy yung mga reading natin. Pero dito sa level na tab, after mong mag-create ng correction, automatically may ma-generate yung system na shifting. Okay, so depende na yon sa ginamit mong calibration point o yung type point mo. Okay, so click lang natin yung okay, and then okay again. Okay. So initially, pag i-click natin yung I, dito yung information, no? Okay. So ito yung initial na latitude, longitude natin, and then ito yung northing eastings based dun sa PTM Zone 5. So, kung magla-lot survey tayo o magtotopo tayo, pwede tayong kumabit sa type point. It's either BLLM, PRS control, o kung wala, doon sa mga na-locate natin ng mga PS na dapat may mga equivalent na coordinate. Okay? For example, mag-assume lang ako. For example, yung gagamitin kong ano rito, yung PS. For example, yung na-locate kong PS is meron siyang coordinates na, for example lang, 20,000, 20,000. Okay? So, press mo na okay dito. Pupunta tayo ngayon sa input. Okay? Correction. Okay? So, dito sa correction, we have two options. Okay? Lagi lang natin tandaan, yung set based on known point, ito yung gagamitin mo kung yung base receiver mo is nakatayo sa known point. And then, syempre, dapat alam mo yung coordinates ng control point mo. And then, the other one is set based on unknown point. So, basically, ito yung madalas natin gamitin. Kasi, most of the time, yung mga na-locate natin na reference point o mga type point natin, mga obstructed area na. Sometimes, nasa gilid ng building, nasa ilalim ng puno. So, hindi na advisable tayuan ng base. So, ito yung gagawin natin, set based on unknown point. Okay? In this correction mode, ang gagawin natin, yung base natin, itayo lang natin sa arbitrary point. So, ibig sabihin, hanap tayo ng magandang pwesto, yung free of any obstruction. Malayo sa mga cell site tower, malayo sa mga high tension wire, or sa mga building blocks. Okay? And then, ang gagawin natin, yung rover natin, yun yung ipi-place natin doon sa reference point natin, which is BLLM, PRS, or mga PS. Okay, so click lang natin yung next. Okay, so dito hinihingi niya yung coordinates nung gagamitin mo na type point. Okay, so sample, point ID, click lang natin 1. Then sa northing, say 20,000. Okay, so type natin, no, 20,000. Click natin yung keyboard and then 20,000 eastings 20,000. Okay, and then elevation, kung magla-lot survey lang tayo kahit walang elevation, pero mas maganda lagyan na rin natin para ma-check natin kung saan yung mga mababang area. So mag-assume lang tayo ng 100. And then, antenna height. Yung antenna height dito is yung height ng iyong pole. So, basically, naka-default lang yung by 2. And then, don't forget, i-click yung real. Okay, lahat ng mga measurement natin, palaging real. Okay, then, off natin yung keyboard. Okay, so, before natin i-click yung adjust, be sure lang na yung pole natin nakatayo na dun sa ating control point. Okay, and then, be sure na naka-level yung bubble. So, kung naka-level na yung bubble, click natin yung adjust. Okay, and then, click OK. So, yun, successful na. Nakapag-correction na tayo. Kumbaga sa total station, nakapag-station occupied na tayo. In this case, sa GPS, hindi na natin kailangan ng backsite, kagaya ng ginagawa natin sa total. Kasi ang magko-compute ng backsite natin is GPS na. So, kung ano yung ginagawa natin sa solar observation, so, yung lahat ng method or mga formula na ginagawa natin when we do the solar observation, naka-incorporate na rito sa ating field software. Siya na yung gagawa nun para sa'yo. Okay, so kung i-check natin, click natin yung information. Okay, as you can see, ito na yung coordinates ng rover ko. So, syempre, may mga movement.
So normal lang yan. Hindi naman mag-fix na 20,000 yan. Lalo na kung gumagalaw yung pole natin. And then, automatically, yung base natin, magkakaroon siya ng coordinates. Recon doon sa tinayuan natin na tie point nung tinayuan ng ating rover. So dito, malapit lang kasi yung base ko doon sa ginamit kong reference point. So basically, maliit lang yung diferensya niya. Okay? So this time, basta naka-fix na yung ating solution, and then we have enough satellite. Okay? So in this example, we have 19 satellite in total. 4 US, 6 GLONASS, and then 9 BIDU or compass satellite. And then, ito yung current channel ng radio natin. And then, ito yung strength ng ating radio, yung transmit ng ating base. So, sa sample na to, maganda yung bato ng base natin. And then, ito yung probable error natin. Sa horizontal, we have more or less 14 milli. Okay? Plus or minus. And then, for the horizontal, meron tayong plus or minus 29 milli. So, dito kasi sa sample na to, medyo obstructed yung tinatayuan ko ngayon ng base at saka rover. So, medyo malaki yung kanyang probable error. So, anyway, kung nasa open area ka naman, mas maliit ito. Okay? So, this is just a sample para makapag-start tayo. So, kung okay na siya lahat, okay, click lang natin yung cancel. Okay? So, corrected na siya, pupunta na tayo sa survey. Okay? So, sa survey, kung mag-gather tayo ng points, for example, magsashot tayo ng mga corners ng lote or magtotopo tayo, dito lang tayo sa point survey. Okay? So, under sa point survey, meron tayo ritong menu, parang basic CAD survey. So, ito yung zoom out, zoom in, zoom extend, zoom window, and then yung pan. Yung ida-drag natin yung ating screen. And then, click lang natin arrow up para makapag-start tayo ng measurement. Okay? Yung SA natin, ito yung kung magsa-side shot tayo. So, be sure lang na before natin i-click yung SA, dapat naka-bubble na yung ating range ball. Okay? So, mag-sample tayo, no? Okay? For example, shot tayo ng kahit mga 2 points lang. Okay, so place natin yung pole natin doon sa gusto nating sukatan. Okay? So, be sure lang na naka-fix tayo. Okay? Kung naka-fix na, click natin yung SA. Yan. And then, magtatanong siya ng point ID. So, starting point natin is 1 lang. And then, yung code natin, say corner. Or kung ano yung description ng sinashot mo na point. So, kayo na yung bahalang mag-provide ng code. And then, click OK. So, as you can see, makikita na natin dito sa screen natin yung first point natin, which is corner 1. Okay? The next point natin, pwede natin siyang i-zoom, no? Okay, zoom out natin as zoom in, no? Okay. Okay. So, hintayin lang natin mag-fix uli yung ating Okay. Okay, yan. So, kung fix na, pwede na ulit tayong mag-measure ng points. So, click lang ulit natin arrow up. So, click natin yung SA. Or, kung control yung susukatan natin na puntos, say, mga gagawin nating station, no? Papatayuin natin ng ating total station, ang gagamitin natin yung SM. Okay? So, sample tayo, no? Click natin yung SM. And then, average store time, say, lagay natin 3. So, ibig sabihin, 3 times mag-record ng data yung ating GPS and then i-average niya. Para kung may movement yung pole natin, makukuha natin yung pinaka-gitna niya. Okay? So, place natin yung ating pole doon sa gusto natin sukatan. Click natin yung OK. And then, within 3 seconds, dapat naka-level yung ating bubble. So, pag lumabas sa smooth finish, so, pwede nang gumalaw yung pole. And then, say, halimbawa, lagay natin code, say, T1. Okay? Then, click natin yung OK.
Yan. So, nandito na yung dalawang points natin. So, for now, dalawang points lang tayo. So, ganun yung basic na gather ng data. Kung nagtutupo tayo o nagsishot tayo ng mga lote or gagawin natin mag-generate tayo ng control. So, yun yung basic, no? SA, then SM. SA is for side shots. And SM, pag mag-generate ka ng mga control. Okay, so, try naman natin yung mag-stake out tayo ng point. Okay? So, click lang natin menu. Then, go survey. Stake out point. Okay? So, sa stake out point, i-click natin yung library. Okay? So, library, no? So, pwede tayo mag-manual input ng coordinates na gusto nating i-layout o yung mga corners. Okay? So, click mo lang yung add. Then, click ka dyan ng number. So, any number lang. Say, kung meron ka na ng dalawang shots doon, say, point number 3. Okay? So, sample lang tayo, no? 20,000. Say, 20,010. Okay? Sting, say, 20,005. Right? Tapos, kung may, say, point 123. Okay? Say, on nating keyboard, say, point 456. Okay? And then, kung magle-layout lang tayo ng ng mga corners, kahit wala ng value yung altitude niya. And then, yung code, say, PS. Okay? Or kaya, stake. So, kayo na yung bahala sa code natin. Then, off yung keyboard. Press natin yung OK. Okay? So, mapapansin nyo, dito sa library natin, yung kulay yellow, yan yung actual measurement natin. And then, yung green, yan yung manual input natin. Or, kung pwede rin tayong, kung halimbawa, masyadong marami yung ating i-stake, say, mga perimeter, ganyan, at least mga 20 corners. So, mas advisable na i-import mo siya as file. So, ayusin mo lang sa i-tabulate mo lang sa Excel yung data, then i-save mo lang into CSV. With the sequence then the point number, northing, easting, elevation, and code. So, after this video, meron din akong ginawang video on how to do that. So, sample lang natin, no? So, click ko yung file. Import. Okay. So, sa input file type, PNACD. Right? So, i-open natin yung file. Okay. So, meron ako sample dito na for stake. Okay. Ito. So, itinabulate ko to sa Excel. Click yung OK. Then, click mo yung import. So, as you can see, we have a total of 12 points na for stake out. So, click lang natin OK. So, mapupunta na rito yan sa library. Okay. So, sample tayo ng ng stake. For example, itong point number 3, i-stake out ko. Okay, yun yung kinrate ko kanina manually na PS stake, no? Click natin OK. Yan. So, makikita na natin yung actual distance natin or yung straight distance. So, this one, dito lang tayo magko-concentrate sa DIST. Okay. Tapos, check natin dun sa ating screen. Etong circle na to, ito yung actual position ng rover natin. And then, yung may flag na red, ito yung target point natin, yung hinahanap natin. Okay? So, sabi niya rito, we have a distance of 11 meters. So, straight distance yon from your current position, papunta doon sa i-stake natin na point. So, initially, itong screen natin, naka-oriento palagi sa north. So, you can use the compass on the pole para i-orient muna itong screen para malaman mo kung saan yung rombo o yung direction ng points na i-stake mo. So, once na lumakad ka, lalabas itong arrow dito. So, malalaman mo ngayon kung tama yung direction mo. Hanggang sa lumiit na lumiit yung distance. Okay? So, gamitin natin yung sinat kong first na corner para makita natin, no? So, within 1 meter, may lalabas na bullseye yan, no? Okay? So, palitan ko yung i-stake ko, no? Para makita natin kung within 1 meter na tayo.
Okay, for example, this one. Okay. Okay, so lapit lang natin yung ano, yan, pagka nakita natin yung movement ng cursor natin, no? So, kung within 1 meter ka na, tutunog yan. Okay. Yan, di ba? So, hanggang masentro mo siya. Okay. So, ang distance daw natin is 1.092. Okay? So, pag malapit na siya doon sa ano, okay, oh, so kayo na yung magsiset kung ilan yung accuracy na gusto natin. So, in our example, meron daw tayong ito, 2 cm. So, kung okay na sa inyo yung ano, yung accuracy niya, pwede na nating ilagay yung staka natin. So, stakahan na natin. And then, we can proceed to the next point. So, click lang natin yung NE. Okay, so ibig sabihin next. So, sabi niya, point ID 2. So, ito yung coordinates niya. So, yun yung T1 ko. Click mo lang yung okay. So, same procedure. Okay. So, minimize natin para makita natin yung actual position natin. Okay, so, okay, nandito yung actual position ko. Yun. So, yan yung basic na pag-stake. Okay. So, if you have any question, please feel free to call 0928-551-6719. By the way, this is Anthony, technical support of Survey Tech Trading. Thanks.